Ang pag-aaral natin ngayon, bahagi ito ng sulat ni Apostol Pablo na magpapaalala sa atin ng pagpapalang tinanggap natin mula sa Diyos. Pinili at itinalaga ng Diyos Ama. Mula sa Ephesians chapter 1, verse 4 hanggang 6. Ang version ng Biblia natin gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at sa English ay New King James Version. Pinili at itinalaga. Mahalagang katuruan ito sa Biblia na dapat nating nauunawaan. Ang pagpili at pagtatalaga ng Diyos sa mga taong ililigtas niya sa tiyak na kapahamakan. Ito po ay pagkilos ng Diyos. Itong pagpili at pagtalaga ay pagkilos ng Diyos na ginawa noon pa man bago pa itatagan sa libutan. At ang gawa na ito ng Diyos, ginawa niya ito hindi dahil karapat-dapat tayong mga tao, kundi ang pagpili at pagtatalaga ng Diyos, ito ay ayon sa kanyang kalooban at sa kanyang biyaya. Hindi ito nakakamit sa pamamagitan ng gawa o kaya pagsisikap ng mga tao, kundi ibinibigay ito ng Diyos ng walang bayad. Ipinagkakaloob ito ng Diyos ng libre sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesus. Ito po ay dakilang habag at pagpapala ng Diyos sa mga tao. God's sovereign will and grace. Itong pagpili at pagtalaga ng Diyos. Hindi tayo kasi karapat-dapat piliin eh. Hindi tayo karapat-dapat italaga at iligtas ng Diyos. Pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ginawa niya ito. Pinili niya tayo. Ihayag din ito sa atin yung walang anumang bagay sa mundong ito ang makakatumbas sa pagpapala na meron tayo kay Kristo. At ang katotohanan na pinagpala tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin kay Kristo, ito po ay sapat para mag-umapaw sa puso natin ang kagalakan, ang pagpupuri, at ang paglilingkod natin sa Diyos. Sinasabi po ng salita ng Diyos, ito po yung pangunahing talata na ating pag-aaralan ngayon. Ephesians chapter 1, verse 4 hanggang 6. Basahin po natin. Verse 4, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Sa 5, tayo'y itinalaga sa pagkukupkup upang maging Kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kabutihan ng Kanyang kalooban. Sa 6, para sa ikapupuri ng Kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Kung babalikan po natin yung nakaraang lesson natin sa Ephesians chapter 1 verse 3, noong ito ay may title na Papuri at Pagpapala nung March 20 po ito. Dito din sa online Thursday online service natin. Nadaanan natin itong verse 5 at 6 bilang pagpapaalala sa atin na yung ating pagtugon sa tinanggap nating pagpapalang espiritual, yung response natin na dahil pinagpala tayo ng Diyos ng mga spiritual blessings, karapat-dapat talaga na purihin natin ang Diyos. Pinagpala tayo para sa ikapupuri ng Kanyang maluwalhating biyaya. So ngayon po, sa pagtatalakay natin sa mga talatang ito, sa patuloy pa nating paghihimay sa mga talatang ito, na madalas iniuugnay po ito sa doctrine of election, yung doktrina ng pagpili. Na ito nga, tumutukoy sa makapangyarihang pagpapasya ng Diyos na pumili ng mga ililigtas niya. Sa atin po kasi kapag election, pumipili tayo ng kandidato na gusto nating iboto. Pumipili tayo ng sa tingin natin karapat-dapat. Sa tingin natin mabuti siyang leader, tingin natin maayos siyang politiko, o kaya pumipili tayo dahil nagustuhan natin yung pagkatao ng kandidato na yan. Pero itong doktrina ng pagpili, patungkol ito kasi sa pagpili ng Diyos. Iba ito sa paraan o kaya minsan pamantayan ng pagpili natin. Kapag pumili kasi ang Diyos, hindi ito nakadepende sa kung sino tayo. Halimbawa, kung pipiliin tayo ng Diyos, hindi dahil
tingin niya matalino tayo, o kaya sikat tayo, o kaya magaling tayong magbigay ng ayuda o tulong, or kung mabuting tao ba tayo. Wala doon. Sa pagpipili ng Diyos, pumipili siya ayon sa kanyang sariling pagpapasya. Wala sa kung sino wala sa katangian ng pipiliin niya. Nasa kanyang sariling kapangyarihan na kahit hindi karapat-dapat, pwede siyang pumili. Pinili niya tayo dahil sa habag. Pinili tayo dahil sa kagandahang loob sa atin ng Diyos. Hindi tayo pinili ng Diyos dahil minahal natin siya, kundi pinili tayo ng Diyos dahil minahal niya tayo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Wala tayong ginawang kabutihan na naging dahilan para piliin niya tayo. Ang Diyos ang pumili sa atin dahil mabuti siya. Pinili niya tayo kahit tayo ay makasalanan at hindi karapat-dapat. Yung katuruan ng pagpili, yung katuruan ng pagtalaga at paghirang ng Diyos, hindi lamang natin ito mababasa dito sa sulat ni Pablo sa Efeso chapter 1. Mababasa din natin yan sa ibang bahagi ng Biblia tulad sa Romans chapter 8, sa ikalawang Thessalonica chapter 2, at maging sa sulat ni John sa chapter 15. Kung mauunawaan nating mabuti yung katuruan o doktrina ng pagpili sa atin ng Diyos, magdudulot po ito sa atin ng pagkamangha sa laki ng biyaya ng Diyos para sa atin. Sinasabi nga po balikan natin yung verse 4, sa pagkapili niya sa atin, no? As He chose us. Sino yung pumili? Ayon dito, ang Diyos. Sino ang pinili? Tayo. Kung tayo ay na kay Kristo, tayo itong tinutukoy dito na pinili ng Diyos. Hindi pa man natin lubos na maunawaan yung lawak at laki at lalim ng katotohanan ito, nawa sa patuloy nating pag-aaral ng Biblia, mas mahayag sa atin yung laki ng biyaya ng Diyos sa atin. Mas makilala pa natin ang Diyos at mas lumalim yung ating pagsamba, yung ating pananampalataya, maging yung ating pag-ibig at pagsunod sa Diyos. Sa mga pangunahing talatang ating pag-aaralan, bibigyang diin natin yung pagsagot sa tanong na bakit tayo ang pinili? Bakit tayo ang itinalaga ng Diyos? At sa bawat tanong na yan, nakapaloob yung dalawang bahagi na ano yung dahilan at ano yung layunin ng Diyos. So, sa bawat tanong, pag-aralan din po natin yung dahilan kung bakit tayo pinili at pag-aralan din natin yung layunin kung bakit tayo pinili at itinalaga. Unang punto ng ating aralin, o kaya ito yung unang tanong, bakit tayo pinili? Bakit nga ba tayo pinili ng Diyos? Kapag pipili nga tayo ng iboboto nating kandidato, meron tayong mga dahilan eh. Pwedeng kasi tingin natin magaling yung kandidato na yon, mabuting tao yung kandidato na yon, o kaya kakilala natin yung kandidato na yon. Pero ano ba yung meron tayo na magtutulak sa Diyos para piliin niya tayo? Sa katotohanan, makasalanan tayo. Marami o kaya may mga pagkakataon na ayaw nating pasakop sa Diyos. At pagkaminsan, ang sinusunod natin, sarili nating kagustuhan. Sa kabila nun, bakit tayo pinili ng Diyos? Basahin ulit natin yung verse 4. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, in Him. Wala sa atin yung dahilan kung bakit tayo pinili ng Diyos. Ang basihan ng Amang Diyos ng Kanyang pagkapili sa atin, wala sa katangian natin, wala sa ginawa natin, kundi na kay Kristo, in Him. Kung hindi dahil kay Jesus, hindi tayo pipiliin ng Diyos na maligtas. Ganito pa yung naranasan natin. Ikinabit tayo kay Kristo. May union tayo sa ating Panginoong Jesus. Sa oras po na sumampalataya tayo sa Kanya, ikinabit tayo kay Jesus. Kaya po wag nating iisipin na may nakita ang Diyos sa atin. Wag nating ipagpapalagay na may magandang katangian o
qualified tayo para piliin ng Diyos. Kahit anong gawin natin. Mahalaga po na may gagawin tayo. Pero kahit anong gawin natin, hindi ang gawa natin ang magiging dahilan para piliin tayo ng Diyos. Tayo ay pinili in Christ. In Him. Kailan pa? Kung tayo ang pinili ng Diyos kay Jesus, kailan pa niya pinili? Tayo. Sabi dito, bago itinatag ang sanlibutan. Before the foundation of the world. Pinapakita dito na yung desisyon ng Diyos na piliin ka niya ay hindi talaga batay sa gawa mo, sa nagawa mo, or sa magagawa mo pa. Dahil ang pagkapili sa iyo, ito ay naganap bago ka pa man isilang. O kaya bago pa itinatag ang sanlibutan. Before the foundation of the world. At dahil nga po pinili tayo ng Diyos bago pa itinatag ang sanlibutan, nangangahulugan ito na yung ating kaligtasan hindi batay sa ating gawa, hindi yan maibabatay sa ating mga pagsisikap, kundi ito ay isang ganap na biyaya or kaloob ng Diyos para sa atin. So, from eternity past, na before the foundation of the world, pinili na tayong mahalin ng Diyos kahit pa hindi tayo kapili-pili, kahit na hindi tayo kaibig-ibig. Again, wala sa atin ang dahilan. Wala sa anumang katangian natin o kaya magiging desisyon natin para sa Kanya. Ang dahilan ng pagkapili sa atin ay nasa Diyos. Ang katotohanan ito nawa magbigay kapanatagan sa atin na ang pagkapili sa atin, ang dahilan ay nasa Diyos. Bakit tayo mapapanatag? Kasi nakatitiyak tayo na hindi titigil ang Diyos na mahalin tayo dahil sa Kanyang walang hanggang pag-ibig. Sinasabi nga po, at basahin natin yung Old Testament sa sulat ni Propeta Jeremias, Jeremiah chapter 31 verse 3. Ang Panginoon ay nagpakita sa kanya mula sa malayo. Inibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig, kaya't ipinagpatuloy ko ang aking kagandahang loob sa iyo. Sa talatang ito ay pinapahayag ng Diyos yung kanyang walang hanggang pag-ibig at katapatan sa kanyang bayan, yung Israel. Na kahit itong mga Israelita na ito nagkasala at lumayo sa kanya, hindi sila iniwan ng Diyos. Malinaw po, pagpapakita ito sa atin ng banal na kasulatan ng pag-ibig ng Diyos, hindi pansamantala, hindi magbabago, hindi natatapos. Isang walang hanggang pag-ibig. At ang pag-ibig na ito, hindi nakabatay sa pagiging tapat ng mga Israelita. Hindi nakabatay sa pagiging mabuti ng Israel. Kundi nakabatay ito sa sariling katangian ng Diyos bilang isang mahabaging Ama. Bakit niya pa inibig ng isang walang hanggang pag-ibig kung hindi naman karapat-dapat? Dahil po sa sariling katangian ng Diyos bilang isang mahabaging Ama. Ang salitang walang hanggan o everlasting, nagpapakita na ang pag-ibig ng Diyos ay umiiral noon pa man. Iiral ito hanggang sa ngayon at magpakailanman. Yan yung walang hanggang pag-ibig. Basahin naman natin yung Psalms chapter 103 verse 17. Sinasabi dito, ngunit ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan para sa mga natatakot sa Kanya. At ang Kanyang katwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak. From everlasting to everlasting. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na hindi nagbabago, hindi nagwawakas, at hindi limitado ng panahon. Dito naman po, yung salitang mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, nagpapakita na ang Diyos ay palaging maawain, palaging tapat sa Kanyang mga pinili o mga hinirang. Sa katotohanan naman pong ito, marapat lamang talaga na magtiwala tayo sa Diyos. Dahil ang Kanyang pag-ibig, sinasabi dito walang katapusan. Ibig sabihin, hindi ito magbabago. Hindi mawawala.
So, dapat tayong mamuhay na may takot o paggalang at katapatan sa Diyos. Dahil ito yung daan, yung takot, yung katapatan natin sa Diyos ang daan para maranasan natin ang kanyang walang hanggang awa at pag-ibig. Isang paalala sa atin na ang pag-ibig ng Diyos hindi matatapos, hindi magbabago sa mga may takot sa Kanya. Mahalagang maunawaan natin itong salitang sinasabi dito na yung para sa mga natatakot sa Kanya. Balikan po natin yung ating main verse. Pero isaisip natin itong those who fear Him. Isaisip natin ito habang pinag-aaralan pa natin yung ating pangunahing talata. Itong para sa mga natatakot sa Diyos. Sa huling bahagi po ng Efeso chapter 1, sabi dito, upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig, na that we should be holy and without blame before Him in love. Yung dahilan kung bakit tayo pinili ng Diyos bago pa itinatag ang sanlibutan, ayon dito, para maging banal, para tayo ay maging holy at walang dungis o kaya blameless sa harapan ng Diyos. Yung banal, nangangahulugan na inilaan para sa Diyos, lumalayo sa kasalanan. Yung banal ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Yung walang dungis naman, nangangahulugan na pagiging malinis sa paningin ng Diyos. Pagiging malinis hindi dahil sa sariling katuwiran, kundi dahil sa katuwiran ni Kristo na ibinigay o ibinilang o ipinagkaloob sa atin. Yung kabanalan po at pagiging walang dungis, hindi yan pakitang tao ayon lamang sa paningin ng tao, kundi sinasabi dito, banal at walang dungis sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, sa paningin ng Diyos ay holy and blameless. Sa panloob o puso natin at maging sa panlabas natin o sa mga nakikita sa atin, kapag ang Diyos ang tumingin sa atin, ang nakikita niya ang kabanalan natin. Pinili tayo ng Diyos hindi lamang para maligtas, kundi pinili tayo para mamuhay tayo ng may kabanalan at walang dungis sa harapan niya. Sa paningin ng Diyos, dahil sa ating pagsampalataya ito kay Jesus, sa paningin ng Diyos tayo ay banal, tayo ay matuwid na. Pero hindi pa tapos ang pagkilos ng Diyos sa atin. Ongoing pa yung pagbabagong ginagawa sa atin ng Diyos. Under construction pa tayo. Pinapaging banal, nililinis pa tayo ng Diyos. Alalahanin po natin na ang layunin ng pagpili sa atin ng Diyos, parehong layunin ng sakripisyo ni Kristo sa krus. Sa Ephesians chapter 5, dito sa verse 27, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Ang pagliligtas sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, merong layunin. Yung makapamuhay tayo ng banal at walang dungis sa harapan ng Diyos. Sa araw-araw na buhay natin, progressive ito. Yung kabanalan, tuloy-tuloy na proseso sa ating buhay. Nagpapatuloy na kilos o gawa ng Diyos na pinababanal tayo. At yan ay tuloy-tuloy hanggang sa dumating ang araw na magiging perfectly holy tayo katulad ni Kristo. Yung ongoing project na pagbabago sa atin ng Diyos ay tuloy-tuloy hanggang sa maging katulad tayo ni Kristo. Again, tandaan natin, ito ay para sa mga may takot, may paggalang sa Diyos. Ngayon po, kung nakikita natin yung ating sarili na lumalago ka sa kabanalan, nagpupursigi ka sa paglaban sa kasalanan, nakikita mo at nararamdaman mo sa sarili mo na binabago ka para maging katulad ni Kristo, ang ibig sabihin niyan, nakukumpirma mo na ikaw ay kabilang sa mga tinawag at pinili ng Diyos. Sa pagsiyasat po natin sa ating mga sarili, dapat po growing. Gumagalaw, lumalago tayo sa pag-ibig, growing tayo sa pagmamahal sa Diyos,
growing tayo sa pag-ibig natin sa ating pamilya at maging sa pag-ibig natin sa kapwa mananampalataya sa iglesia. Kaya sa ating main text, sabi nga po dito ni Apostle Paul, upang tayo maging banal at walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. No? That we should be holy and without blame before Him in love, sa pag-ibig. Walang kabanalan kung wala itong love, kung wala itong pag-ibig. Kaya ang pagkapili sa iyo ng Diyos, hindi yan lisensya para mamuhay ka sa kahit anong paraan na gusto mo na lang. Hindi yan lisensya na dahil iniibig ka ng Diyos, mamumuhay ka sa galit. Aabusuhin mo yung pag-ibig niya. Hindi ka magpapatawad o kaya mamumuhay ka ng sadya sa pagsuway sa Diyos. Kundi po ang pag-ibig o yung sinasabi nga po dito na in love, iyan ay maghikayat sa atin na mamuhay tayo sa kabanalan, mamuhay tayong walang dungis sa harapan ng Diyos. Sabi po ni Pablo sa mga mananampalataya sa Colossians chapter 3 verse 12, bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan at ng katiyagaan. Bilang mga hinirang ng Diyos, mga pinili, mamuhay tayo ayon sa bagong pagkatao natin. Bilang mga as the elect of God. Makita nawa sa ating pamumuhay yung mga sinasabi dito sa kasunod na talata. Verse 13, pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. So dito po sinasabi na bilang mga pinili, bilang tayo ay mga mananampalataya, dapat tayong maging matyaga at mapagpatawad. Tulad ng pagpapatawad sa atin ng Panginoon, tulad ng pagtitiis ng Panginoon. At sa verse 14, at higit sa lahat ng mga bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. So ito pong pag-ibig na ito ang magbubuklod sa atin sa tunay na pagkakaisa at buhay Kristiyano. Sabi dito, put on love. Bilang mga pinili, mamahalin natin yung ating pamilya, yung ating asawa, yung ating mga anak. Bilang mga pinili, mamahalin natin yung ating mga magulang, yung ating mga kapatid, yung ating kapwa. Iibigin natin sila, hindi dahil mabuti sila at karapat-dapat sila, kundi dahil utos ito sa atin. Iibigin natin yung ating pamilya, yung ating kapwa, kung gaano tayo inibig ng Diyos, kahit hindi tayo karapat-dapat. Ang ikalawang punto, ang ikalawang tanong, bakit tayo itinalaga? Muli bilang paglilinaw po, pinili tayo ng Diyos. Hindi dahil sa taglay nating katangian o anumang magiging desisyon natin, kundi pinili tayo dahil kay Kristo. Dahil sa pasya ng Diyos mula pa sa simula. Bago pa itatag ang lahat, pinili tayo. Ngayon, para saan yung pagkapili sa atin? Natalakay natin para sa kabanalan, para mamuhay tayo ng may kabanalan at walang dungis sa harap ng Diyos. Dito naman sa verse 5, sabi pa ni Pablo, tayo'y itinalaga sa pagkukupkup, having predestined us to adoption. Nagpapakita din ito ng malayang kapangyarihan ng Diyos. Sa kanyang kaparaanan at plano ng kaligtasan, yung pagpili o pagtatakdang ito ng Diyos, yung pagtatalaga, hindi din ito dahil sa sariling gawa o kaya pagsusumikap natin o kaya katangian natin or kabutihan natin. Kundi bunga pa din ito ng dakilang pag-ibig, plano at layunin ng Diyos para sa atin. Ito ay kagustuhan at habag ng Diyos sa atin. Ang Diyos ang nagpasya na dahil minamahal ng Diyos ang mga tao, kahit unworthy tayo ay itinalaga sa pagkukupkup. Para saan?
Sabi po, upang maging kanyang mga anak. Adoption as sons. Dito naman ipinapahayag na hindi lang tayo iniligtas, kundi ginawa pang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Pinapakita nito na yung malalim na relasyon nais ng Diyos para sa atin. Hindi lang bilang mga lingkod, mas lumalim pa yung relasyon natin sa Diyos. Hindi lamang mga tagasunod, kundi bilang kanyang mga anak. Ibig sabihin, nais ng Diyos na maging bahagi tayo ng kanyang pamilya. Kaya masasabi po natin na kapag predestined to adoption as sons, ibig sabihin, kasama sa pagpili o kaya kasama sa pagtalaga ng Diyos sa atin, yung pagtatakda ng destinasyon o kaya ng patutunguhan natin. Ang Diyos ang pumili sa atin at nagtakda ng patutunguhan natin. Ano ba yung patutunguhan natin? Ang maging mga anak ng Diyos sa pamamagitan po yan ni Kristo. Ang Diyos ang nagtalaga sa atin para makalapit tayo sa Kanya, para makabahagi or maging bahagi tayo ng Kanyang pamilya. Inampon tayo, itinuring tayo ng Diyos na Kanyang sariling anak. At ito pong katuruan tungkol sa sonship o yung pagiging anak ng Diyos, binabanggit din ito ni Pablo sa marami pang pagkakataon sa kanyang mga sulat. Nabanggit niya rin ito sa Galatians chapter 4, sa Romans chapter 8, maging sa chapter 9 ng Romans. Mahalaga itong aral na ito at malaking bagay ito para sa atin kasi po by nature hindi talaga tayo mga anak ng Diyos. Kaya mahalagang at malaking bagay itong katuruan ng sonship o yung pagiging anak ng Diyos. By nature, hindi tayo anak ng Diyos. Wala tayong legal right para piliin tayo ng Diyos. Ayun nga po sa talatang ito, pinili o itinalaga pa din tayo ng Diyos sa kabila ng by nature hindi tayo anak ng Diyos, wala tayong karapatan para piliin ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos, itinuring niya tayong kanyang mga anak. Dakilang pribilehiyo po ito na ampunin tayo ng Diyos. Isang malaking pagbabago ng mabuting kalagayan natin. Kasi kung ikukumpara sa mga wala kay Kristo, yung mga wala kay Kristo itinuturing na anak ng kapupuotan. Children of wrath. Ngayon po, maaaring sabihin ng iba, paano naman yung iba? Paano yung ibang mga tao? Hindi ba sila mahal ng Diyos? Kung ikaw ay naka kay Kristo, paano yung mga wala? Kung ikaw ay ligtas dahil kay Kristo, paano yung mga hindi ligtas? Kung ikaw ay may pananampalataya, paano yung mga wala? Ang lahat po mahal ng Diyos. Pero may pananagutan tayo sa Diyos. Hindi pwedeng sisihin ang Diyos kung hindi maliligtas ang ibang tao. Ang isang tao, mapapahamak hindi dahil sa pagtansya o pagsasabi na nagkulang kasi ang Diyos. O kaya hindi kasi naging patas ang Diyos. Hindi po ganon. Dahil nakita natin na kahit tayo unworthy tayo sa by nature, sinasabi dito, itinalaga pa rin tayo ng Diyos. So, hindi talaga natin masasabi na unfair ang Diyos. Ang isang tao mapapahamak dahil sa sariling kasalanan. Dahil sa katigasan ng puso na hindi tinatanggap yung kaparaanan ng pagliligtas ng Diyos. Yun. Kaya kung gusto natin na mapabilang sa pamilya ng Diyos, kung gusto natin ang inaalok ng kaligtasan ng Diyos, tatanggapin po natin si Jesucristo. Sabi pa po dito, sa pamamagitan ni Jesucristo, pinili at itinalaga tayong maging mga anak ng Diyos,
sa pamamagitan ni Kristo. By Jesus Christ. Through Jesus Christ. Kung tayo ay pipili at kung tayo yung mag-aampon na magiging mga anak natin, masailan tayong mamili. Diba? Pipiliin natin at sisiguraduhin natin yung aamponin natin may magandang katangian. Pero ang Diyos iba. Pinili at itinalaga niya tayo hindi dahil sa angkin o taglay nating magagandang katangian kung meron man. Hindi dahil mas mabuti tayo kung ikukumpara sa iba, kaya tayo yung itinalaga ng Diyos kasi mas mabuti tayo kumpara sa iba. Kaya tayo yung pinili. Hindi po. Ang dahilan sa pamamagitan ni Kristo. Tayo ay naging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Yes, tayo yung nagde-decide na sumampalataya. Tayo yung magde-decide na tatanggapin natin si Jesus. Pero hindi tayo ang nagbago. Hindi tayo yung nagkaroon ng pribilehiyo dahil sa atin. Hindi tayo nagkaroon ng karapatan na maging mga anak ng Diyos dahil sa katangian natin. Hindi ang desisyon natin ang dahilan. Para mas maliwanagan po tayo sa sulat ni Apostol Juan, basahin po natin itong John chapter 1 verse 12 hanggang 13. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo, sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Malinaw na makikita natin dito na tayo ay tumanggap ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Yes, tayo yung nag-decide na sumampalataya. Pero hindi dahil sa ating sariling kagustuhan o sariling kalikasan o kaya sa sariling kagagawan. Kaya tayo may karapatan na maging mga anak ng Diyos. Isinilang tayong muli o ipinanganak tayong muli ayon ito sa kalooban ng Diyos. Muli alalahanin natin na hindi tayo karapat-dapat sa pribilehiyong ito. Nawa po, makita natin yung kabutihan na ito, yung dakilang kabutihan na ito sa atin ng Diyos. Sa huling bahagi ng ating main verse, ayon sa kabutihan ng Kanyang kalooban. Ayon po dito tayo ay pinili, tayo ay itinalaga na maging mga anak ng Diyos dahil sa kabutihan ng Diyos, kabutihan ng Kanyang kalooban. May kalayaan tayong magpasya, tama yon. Pero ang desisyon ng Diyos na italaga tayo, ayon ito sa sarili niyang pagpapasya. Ganito din po ang sinasabi sa Romans chapter 9. Romans chapter 9 verse 15 hanggang 16, sapagkat sinasabi niya kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinaaawaan at ako'y mahahabag sa aking kinahabagan. Kaya ito ay hindi ayon sa kalooban o pagsisikap ng tao, kundi ayon sa habag ng Diyos. Pagbibigay din sa atin na Diyos ang nagpapasya para kilalanin natin ang Diyos bilang sovereign ruler. Pagbibigay din sa atin na ang Diyos ang nagdedesisyon para kilalanin natin yung kadakilaan ng Diyos sa paglikha at sa pagliligtas sa atin. Dahil kung kalooban ng tao yung masusunod, wala sa atin ang maliligtas. Kung sariling kalooban natin ang masusunod, wala sa atin ang magkakaroon ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kailangan po nating tanggapin na makapangyarihan at malayang magpasya ang Diyos dahil siya ang ating Diyos. Mayroon siyang kalayaang magpasya tungkol sa ating kaligtasan. Nang sa gayon po, magdulot sa atin, sa puso natin, sa isip natin ang kapakumbabaan kapag tinanggap natin na dakila, makapangyarihan at malayang magpasya ang Diyos tungkol sa ating kaligtasan. Na ma-realize natin at mas mamangha tayo sa ginawa ng Diyos para sa atin. Kasi hindi tayo karapat-dapat. Kabuuang desisyon ito at malayang pagpapasya ito ng Diyos. Pinili at itinalaga tayo na maging Kanyang mga anak. Pinili at itinalaga tayo na Kanyang inililigtas.
Sa huling bahagi po ng ating aralin, tingnan po natin ang layunin ng Diyos sa pagkilos niyang ito para sa atin. Ang layunin ng pagkapili at pagkatalaga. Napag-aralan kasi natin sa verse 4, pinili tayo para maging banal. Tapos sa verse 5, kanina nabasa natin, itinalaga tayo para maging mga anak ng Diyos. Sa pagpapatuloy ni Apostol Pablo sa verse 6, ito yung layunin ng pagkapili at pagkatalaga sa atin. Sabi po, para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya. Pinili at itinalaga tayo to the praise of the glory of His grace. Kung babalikan at isasama natin yung sa pagbasa, yung verse 3. Nagsimula kasi yung verse 3 sa pagpupuri sa Diyos. Tapos dito, sa bahaging ito ng verse 6, pagpupuri pa rin sa Diyos. Pagtuturo ito sa atin na our God, ang ating Diyos, ay worthy of our praise. Karapat dapat nating purihin ang Diyos na lumikha at nagligtas sa atin. Ano raw yung kapuri-puri sa Diyos? Sabi dito, ang kanyang maluwalhating biyaya. Namamangha po ba tayo sa biyaya ng Diyos sa atin? Yung pagkamangha ba natin sa biyaya ng Diyos sa atin ay nagbubunga ng ating pagpupuri sa ating Diyos? Pinili tayo ng Diyos bagamat hindi tayo karapat-dapat. Kamangha-mangha yun na kamangha-manghang biyaya sa atin yun. Hindi tayo karapat, unworthy tayo. Itinalaga tayo maging mga anak ng Diyos bagamat hindi tayo karapat-dapat. Kaya tinatawag na maluwalhating biyaya. Para bang nagniningning na yung sa kagandahan ng biyaya, isang regalo sa atin na ibinigay ng Diyos kahit hindi karapat-dapat. Kapag na-realize natin yung ganda at yung halaga ng biyayang ito, magdudulot ito sa atin o kaya magbubunga ito sa atin ng pagpupuri at tuloy-tuloy na pasasalamat sa Diyos. At ang sabi pa dito, tingnan niyo yung maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Yung sinasabi nating malaki, yung magandang pagpapala sa atin, yung maluwalhating biyaya para sa atin, ibinigay sa atin ng walang bayad. Sa dami at lawak ng espiritual na pagpapala ng Diyos, paano ba ito napapasa atin? Nabasa natin kanina sa verse sa nakaraan sa verse 3, napapasa atin yung spiritual na pagpapala in Christ. Kanina sa verse 4, in Him. Yun yung nabasa natin. Sa verse 5, by Jesus Christ. At dito sa verse 6, sa pamamagitan ng minamahal. Sino itong minamahal na ito? Walang iba kundi si Kristo, ang minamahal na anak ng Diyos. Pinili tayo sa pamamagitan ng ating pagkikipag-isa kay Kristo dahil siya, ang ating Panginoon, ay pinili ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagkikipag-isa kay Kristo dahil ang ating Panginoong Hesus ang pinakamamahal na anak ng Diyos. Itinuring tayong anak ng Diyos sa pamamagitan din po yan na pagkikipag-isa natin kay Kristo dahil ang ating Panginoon ay ang tunay na anak ng Diyos. Kaya po, pinupuri natin ang Diyos at patuloy na sasambahin dahil sa pagliligtas niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo ang minamahal. Kaya ang aral o mensahe o kaya ang pagtuturo sa atin sa bawat bahagi ng sulat na ito ni Apostol Pablo ay ganito. Karapat dapat purihin ang Diyos dahil pinili niya tayo. Pinili tayo hindi dahil sa mabuting katangian natin, kundi para tayo ay gawing banal, walang dungis sa harap ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Itinalaga tayo hindi dahil sa anumang meron tayo or ginawa natin, kundi itinalaga tayo para maging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Hindi dahil karapat dapat talaga tayo maging mga anak ng Diyos. Hindi ganoon. Itinalaga tayo, pinili tayo, ang lahat ay para sa
kaluwalhatian ng Amang Diyos. Kaya kung ikaw po ay isang Kristiyano, yun ay dahil pinili ka ng Diyos. At ang katotohanan yan, magdulot sa atin ng paglago at kababaang loob at pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa-tao. At kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat ang pamumuhay mo po sa paraang nakakalugod o nagbibigay kaluguran sa iyong Amang Diyos. Kung hanggang ngayon naman hindi ka pa mananampalataya, kung hanggang ngayon po hindi ka pa Kristiyano ayon sa pagtuturo ng Biblia, alalahanin at tandaan po natin na walang anuman sa mga pagpapalang espiritual ng Diyos yung napag-aralan natin dito sa bahaging ito ng sulat ni Pablo, ang mapapasa atin kung wala tayo kay Kristo. Kung wala pa tayo kay Kristo, ang isipin natin makasalanan tayo, na kailangan natin ang habag ng Diyos, kailangan natin ang tagapagligtas, na kailangan natin si Kristo. Pagsisihan natin yung mga kasalanan natin at sumampalataya tayo kay Jesus. Dahil tanging ang Panginoon po ang pag-asa lang natin dito. Hindi natin kayang pagtarabuhan o hindi natin kayang pagsumikapan ang pagmamahal at pagliligtas ng Diyos. Hindi natin kayang bilhin o bayaran. Hindi natin matatanggap ayon sa sariling pagsisikap natin ang pagliligtas at ang pagmamahal ng Diyos. At para naman sa ating lahat bilang mga aktibong bahagi o miyembro ng kalipunong ito, panghawakan natin ang katuroang ito tungkol sa malayang pagpipili at pagtatalaga ng Diyos. Ipanalangin natin na ang aral na ito maging motivation sa ating lahat. Kumbaga, gawing panggatong ng Diyos sa puso natin para mag-apoy pa tayo at magkaroon tayo ng masidhing hangarin na ikalat natin yung mabuting balita. Na magkaroon pa tayo ng karagdagang motivation na ipamalita natin ang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa lahat ng tao. At sa abot ng ating kakayahan, ibahagi natin ito sa iba. Kung naniniwala po tayo sa kapangyarihan ng pagpili at pagtatalaga ng Diyos sa mga iniligtas niya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, ano man yung maging kapalit, ano man yung kung kinakailangan may sakripisyo tayong gawin, kailangan gawin, ipahayag natin sa iba. Lalo na sa ating mga mahal sa buhay, lalo na sa ating pamilya at mga kakilala, na merong Diyos na nagmamahal at tumatawag sa ating lahat. Sa kabila po yan ng hindi tayo karapat-dapat. Merong Diyos na tumatawag, nagmamahal sa atin at nagbibigay ng pagkakataon na mapabilang sa kanyang pamilya. Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sumayin niyo po ang pagpapala ng Diyos at tayo po ay muling manalangin.